ng tig-3 oras na brownout ang ilang lugar matapos kulangin ang reserbang kuryente sa Luzon Grid. Sa pambihirang pagkakataon, mas mataas na ang demand ng kuryente kesa sa supply nito. Maraming tuloy ang naperwisyo, gaya ng mga negosyo at pati klase sa mga eskwelahan. Live mula sa lungsod ng Marikina, nakatutok live si Ivan Mayrina. Ivan. Mel, Mike, Vicky, brownout ngayon dito sa Barangay Concepcion 1 sa Marikina. Isa lamang ito sa daan-daang barangay sa buong Luzon na nakaranas ng brownout ngayong maghapon. Kasunod nga ito ng pagnipis pa ng manipis na nga na supply ng kuryente sa buong Luzon. Pasado alas 2 kahapon nang ibaba ang red alert status sa Luzon Grid at nagsabi ang NGCP at mga distributor hindi na magkakaroon ng brownout. Pero kinagabihan, heto't brownout ng tumambad sa iba't ibang lugar, gaya sa Kamuning at sa E. Rodriguez sa Quezon City. Yun pala, may isa na namang plantang pumalya ng pasado alas 4 ng hapon. Nagkaroon ng pag-shutdown yung SPCP. Dagdag itong planta na nagbumigay. No? So it conked out and it added another 150 megawatts doon sa mga naka-out na planta. Dahil dyan, alas 9 pa lang kaninang umaga, itinaas na ang red alert na magtatagal hanggang alas 10 ngayong gabi. Sa isang pambihirang pagkakataon, mas mataas na kasi ang inaasahang peak demand kaysa sa available na supply ng kuryente sa Luzon Grid. 10,220 megawatts lang ang supply, 10,334 megawatts ang peak demand o kakulangan na 114 megawatts. Dahil dito, simula alas 10 ng umaga nagpatupad na ng tig-3 oras sa rotating brownout ang Meralco sa kanilang mga sineserbisyohan, hindi lang sa Metro Manila, kundi sa mga karating na lalawigan. Lumaki kasi yung deficiency level, so hindi na kakayanin ng isang oras lang, so we had to implement a 3-hour rotating interruption schedule. Ang karinderyang ito sa Barangay Siena, Quezon City, muntik na magsara dahil sa brownout. Magsasara na sana kami, kaya lang nakaprepare na kami kagabi. Masisira naman yung mga namin, nakaprepare. Init to hirap kumain. Tiis-tiis din ang sitwasyon sa Barangay Santo Domingo. Ang ilang kabataan sa labas na ng bahay na ligo. Tigil operasyon ng ilang negosyo gaya ng isang laundry shop sa Barangay South Triangle. Madilim na nga, mainit pa. Kinensela naman ang klase sa isang eskwelahan sa Las Piñas dahil sa brownout. Hanggang 3 oras naman nag-brownout sa Bulacan. Apektadong 15 lugar sa lalawigan. Naapektuhan din ang daloy ng trapiko dahil sa mga traffic lights na hindi gumagana. Nag-brownout din sa Kanaman, Camarines Sur kahit ang mismong opisina ng Electric Cooperative gumamit na rin ng generator. Pati sa Ilocos Norte. Sa ngayon, umabot na sa mahigit 2,000 megawatts ang nawawalang supply ng kuryente kung pagsasamahin ng mga scheduled at hindi nakaschedule na pagsasara ng mga planta. Ayon sa DOE, katumbas ito ng kuryenteng kailangan ng 2,000 12-story building na gumagana ang lahat ng appliance. Pero dahil weekend bukas at Semana Santa na sa susunod na linggo, inaasahang malaking ibababa ng demand at kapag nagbalikan ang operasyon ng mga planta, balik normal na ang supply. Yan ay kung walang iba pang bibigay na mga planta. Ang masakla pa, tuwing ganito nagkakaroon ng kakulangan sa supply, pagtaas ang presyo sa kuryente ang kasunod. Every time there are instances of yellow or red alerts, nagkakaroon ng pressure for prices to rise in the spot market. Mike, ang tanong marahil ng mga kapuso natin ay magtutuloy-tuloy ba itong mga brownout na ito? Ang sagot dyan ng Meralco, depende. One day at a time. Depende sa aktual na sitwasyon ng supply para masabi nila kung kailangan magkaroon ng mga brownout at kung gaano kahaba. Basta ang malinaw sa ngayon, Mike, hanggat hindi nagbabalik operasyon itong mga pumalyang planta, nariyan laging posibilidad na maulit itong mga brownout na ito. Mike. Maraming salamat, Ivan Mayrina.